Sa pagpapatuloy ng ating 14th anniversary celebration, hatid po namin ang mga kwentong siguradong aantig sa inyong mga puso. Mga kwentong puno ng inspirasyon at good vibes. Magkapatid na kasambahay na pinaghiwalay ng tadhana nung bata pa. Nabigas na kayo? Ha? Tay, tama po tayo. Ikaw, matigas ang ulo mo no? Tama na po, Ha? tay. Ikaw, nakapatid mo. Ha? Kumakalam ka na, ha? Talaga, ganyan na kayo, no? Muling pinagtagpo sa tulong ng kanilang mga amo na magkapatid din pala. Ang dami ng bunga tong prutas to, hinog na, hindi nila kinukuha. Ang ginawa ko, tinawag ko yung katulong. Ang lumabas siya. Hindi ko pala alam na magkadikit lang kami pala ng bahay. Manang? Manang? Manang! Manang, sino ka? Sabi ko, hindi mo na ako natandaan. Ako yung kaati mo. Matapos nilang muling magkahiwalay, may pag-asa pa kayang magkita muli ang magkapatid na Teresa at Teresita? Ay, meron kaming surprise para sa inyo. Mga tindahan at karinderya, ilang taon nang nagbabayanihan para mapakain at matulungan ang isang palaboy sa daan. Unang-una, humingi lang siya ng pagkain. Simula na yun, lagi na siya doon sa amin. Yun nga yung nagiging kagalakan ng puso ko na asikasuhin siya. Kung ikaw ay makakita ng palaboy sa kalsada, tutulungan mo ba? Nagugutom na kasi ako. Pa kasi ako nag-almusal. Happy 14th anniversary mga kapuso! Ito ang mga kwentong magbabalik ng ating tiwala na sa kabila ng mga pagsubok, marami pa rin ang may mabubuting loob. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Kuha sa CCTV, ilang mga tindahan at karinderya, tulong-tulong ang kanilang misyon, pakainin ang isang palaboy sa kalsada. Kakambal na nga ng good news ang pagpapakilala ng mga Good Samaritan. Hoy, bumpayin mo nga, pre! Okay na. O yung mga kapuso nating nagpapamalas ng malasakit sa kapwa, nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sa pagpapatuloy ng aming ika-14 na anibersaryo, samahan niyo kaming kilalanin ang mga natatanging Good Samaritan at alamin kung marami pa bang handang tumulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Sa bawat negosyo, ang target, kumita ng malaki. Kaya naman ang bawat negosyante, gagawin ang lahat para makabenta. Pero sa kuha ng CCTV sa isang barangay sa Pulilan, Bulacan, ang magkakatabing negosyong tindahan at kainan, ilang beses na tinulungan ang babaeng ito na tila isang palaboy sa daan. Ano nga ba ang kwentong good news nila? Isa sa mga tumutulong sa video, si Liza na matagal na raw nagnenegosyo ng kainan. Yung biyanan ko nagtitinda nga ng ulam. Ako yung naging katulong niya, katuwang sa pagtitinda. Noong 2013, nung mag-solo kami na magtinda. Dahil hindi pinalad sa abroad ang kanyang mister, naisipan ng mag-asawa na magnegosyo na lamang ng mga lutong ulam. Tinda nga kami nitong 2013, tinulungan na lang niya kami. Bagay, partner na lang kami na nagtitinda ng ulam. Nung una raw, nairaraos naman ni Lisa ang kanilang munting eatery. Nung una, ayos yung kita, maganda. Nakakabenta naman ako ng 4,000. Ang presyo lang nun ng isang order, 35. Ngayon, naging 70 na. Habang lumalaki yung puhunan, lumiliit naman ang kita. Kahit pa nga mahal ang presyo ng mga bilihin, ang mga ulam sa karinderya niya, mura pero hindi tinipid. Hanggang ngayon naman, yun din po yung comment nila na binabalik-balikan naman yung mga paninda namin kasi lutong bahay daw. Kung ikaw ang makakita ng palaboy sa kalsada, ano ang gagawin mo? Tutulungan o iiwasan? Yan po ang inalam namin sa ating eksperimento. Sa unang eksena,
susubukan ng ating kasabwat na palaboy na humingi ng pagkain sa mga customer ng kainan. May magbibigay kaya sa kanya? Lights, camera, action! Sarapan naman ng mga ulam. Kuya, pwede po magingin ng dagdag po para mabibili po ako ng ulam. Okay lang po. Magkano po kalahati? 50. Kulang po kasi kahit kalahati lang sana na itong sisi. Sa unang subok, mukhang hindi umuubra ang powers ng ating kasabwat ah. Minabuti naming lumipat sa kabilang karinderya. Gandang araw po kuya, pwede po magingi po ng dagdag lang po. Bibili lang po ako ng kalahating ulam. Gusto ko po kasi kumain, nagugutom na po kasi ako. Walang pag-aalinlangan. Itong si Kuya, nag-abot ng barya. Sige, salamat po. Pero wait, hindi pa rin titigil ang aming kasabwat. Ang sunod naming pinuntirya, ang tindera sa karinderya. Nagugutom na kasi ako. Pa kasi ako nag-almusal. Ay, maraming salamat po. Pwede pong kanin din, ate. Maraming salamat po, ate. And it's time to reveal our camera. From Good News po ni Miss Vicky Morales, nagko-conduct po kami ng social experiment. Sabi ko parang bagong panganak po, nawa po ako sa kanya. Nawa po kasi dumapit sa customer namin. Hindi ako nagdalawang isip kung pagalitan ako. Siyempre, binalikan din namin ang customer na nag-abot ng barya sa aming kasabwat. Siyempre po nangangailangan siya. Paano po kaya pag saan napunta niyo po? Bibigyan ko na lang din po siya. Maraming salamat po sa inyo ha, Beth at Lebron. Sa muli naming pag-iikot-ikot, nakakita ulit kami ng aming panibagong target. Sa kainan na ito, susubukan muli natin ang malasakit ng ating mga kapuso sa kapwa. May tutulong kaya sa kanya? Sir, pwede po ba mangingi ng... Sir, para po makabili po ako nito. Kulang-kulang po kasi yung pera. Pwede pong padagdag na lang po yan. Hindi man nagpapahalata nung una, unti-unti ring naantig sa sitwasyon ang lalaking ito. Oo, 30 po. Kulang po ako. Binayaran nyo na po, sir. Sir, maraming salamat po ah. God bless po. Dahil mission accomplished ang aming kasabwat, Nagulat lang ako. Sabi ko, sige, bigyan ko na lang. Kasi parang nanay ko na rin yan. Yung naging way ko, Sir, maraming salamat po ah. give and take na lang. No problem sa akin yan. Kasi yung pera yan, hindi naman madadala sa hukay yan. approve ka riyan, Sir Christian. Maraming salamat po sa inyo ha. Ini-level up pa natin ang eksena. Kung kanina, pagkain, ngayon naman, susubukan ng ating kasabwat na manghingi ng pandagdag pera pambili ng maayos na damit. Nagdagdag din kami ng kasabwat na kunwari mga api sa ating kasabwat na palaboy. 20 lang naman to, ate. Kahit 20, bakit kumukuha-kuha ka dyan kung wala kang pambili? Umalis ka na, lumabas ka na. Pupunta-punta ka dito, wala kang dalang pera. Tigilan mo ako, te. Maya-maya pa, may isa nang nakisali sa usapan. Babayaran po. Wala po kasi akong pambayad. 20 lang po siya. Hindi mo na yung 20 oh. Thank you po. O diba, meron pa rin nagmamalasakit. And it's time to reveal our camera. Pero ang ating Good Samaritan, nahiyang humarap sa camera. Maraming salamat po sa kabutihan. Ganun pa man, maraming salamat sa pagtulong mo, Melanie. Samantala, balik tayo sa ating Good Samaritan na si Liza. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihan, eto't may munting handog ang good news, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pulilan, Bulacan. Saan po ba ako? Nihahandog po namin ang grocery package na ito bilang tanda po ng aming pasasalamat sa inyo pong iginawang kabutihan. Natutuwa po ako. Salamat sa Lord at hindi ko na-expect ngayong ganitong mga bagay. Ito pa ang konting tulong pinansyal mula sa Good News. Ayan, thank you sa good news. Good news talaga. Maraming salamat kapuso ha. Naway marami ka pang natulungan. Thank you po. Ang makatulong sa nangangailangan.
Yon ang biyayang kailanman hindi mapapantayan. Sir, maraming salamat po God bless po. Saludo po kami sa inyong mga makabagong Good Samaritan. Sinong mag-aakalang ang dalawang magkakapatid na matagal nang magkawalay pagtatagpuin ng tadhana nang malamang ang kanilang mga amo magkapatid din? Tila hinugot sa madramang serye ang eksena sa video na ito ng magkapatid na Teresa at Teresita. Ang magkapatid, bumuhos ang luha at halos hindi mapaghiwalay sa pagkakayakap. Alamin ang pambihirang kwento sa likod ng madamdaming video tina Teresa at Teresita. Nagagampanan ni Kapuso actress Shane Sava. Kakayanin ko siguro, hindi ko alam. At Olive May. Hindi naman ako wika. Miss kita. Sa espesyal na kwentong handog ng Good News. Nakilala niyo po. Ikaw, nakita kita kanina. Ano? Tinititigan mo mabuti hindi si Chan talaga, Chan. hindi talaga. Wala ako kakainin. Baka mo ko isumbong Bata pa lang daw ang magkapatid na Teresa at Teresita. Sanggang dikit na ang dalawa. Talagang close kami dahil dalawa lang kami ng magkapatid na babae. Pero kung pangarap ng mga babae ang maging prinsesa, ang magkapatid, kalbaryo raw ang sinapit nung sila'y mga bata pa. Lumaki kami sa hirap pagtapos yung tatanim, iba naman, namasukan na kami. Nung kabataan po namin, hindi po kami sama-sama. Hiwalay-hiwalay po kami kasi namasukan na po kami ng mga trabaho. Ay, nako, grabe. Hindi mo tapos-tapos itong mga ano dito. Alam mo. Sa murang edad, napasabak agad sila sa lupit ng buhay sa kamay mismo ng mga magulang. Hoy, kayong dalawa. Bilhin niyo nga ako ng alak. Tay, wala na po kasing pera. Binayad na po ni nanay. Di ba nagkatrabaho kayo sa tindahan? Ha? Bilhin niyo ako. Malakas kayo doon Ayun na nga din po tayo pa utangin doon tayo. Talagang nangungunahan niyo pa ako talaga, no? Ano bang gusto ninyo, ha? Ha? Matigas na kayo? Ha? Tay, tama ha? po tayo. Ikaw, matigas ang ulo mo, no? Yung parents hindi gusto mag-aral kami, trabaho lang. Ano ka ba naman, Artemio? Lagi ka na lang lasing, tapos wala ka naman binibigay na pera sa akin. Tigil mo ang bibig mo. Hoy, kayong dalawa. Ibili niyo ako ng alak doon. Tay, sandali lang po, nag-aaral lang po kami magsulat. Anong aral-aral? Tigilan niyo ang ilusyon ninyo. Ha? Akin na nga yan. Tay, wait lang po. Nga naman. Bata pa po kami, sabi ng tatay ko po, mag-aasawa lang din kayo, huwag na kayo mag-aral. Pag nakita kami ng tatay namin, pinapalo po kami kasi bakit pa daw kami magpursige mag-aral kasi hindi naman daw, sa bahay lang daw po kami. Manang gusto ko na umalis. Ha? Manang aagis na ako. Kaya mo ba? Hanggang si Teresita, hindi na natiis ang hirap at pananakit ng ama. Lumuwas ako sa Maynila po, siguro yung edad ko mga 10 na po kasi namasukan na po ako ng katulong kasi lumayas na po ako sa amin. Di talaga ako nagpaalam sa kanila. Manang, mag-iingat ka, Manang, ha? Si Teresita lumuwas sa Maynila. Nagsumikap at ibinuhos ang oras sa pagtatrabaho bilang isang kasambahay. Dito, natuto siyang mamuhay mag-isa ng malayo sa pinakamamahal na kapatid. Pero kahit pa hindi na nararanasan ang pananakit ng ama, si Teresita, labis-labis naman ang pangungulila sa kanyang ate Teresa. Kung gustuin ko naman na makita sila, hindi naman ako makakauwi dahil barko siyempre ang sasakyan. Saka hindi ko pa kabisado yung biyahe-biyahe noon. Tapos hindi naman uso pa noon ang cellphone, uso pa naman trigrama. Hindi rin ako makapatigrama kasi hindi naman ako marunong magsulat. O di ba, wala, tiis ko lang. Manang! Nay,
Buti naman at bumalik ka. Pagkaraan ng ilang taon sa Maynila, si Teresita nagkaroon ng pagkakataong makauwi sa kanilang probinsya. Hoy! Dito na pala balik bayan eh, oh. Ano ba hinihintay mo? Kaya na, pabiling alak. Bigyan mo na kasi. Magagalit tong tatay mo. Ikaw ang damot-damot mo sa tatay mo. Oh, narinig mo ha. Bigyan mo na, halika na. Wala po talaga. Paano wala? Gusto mo tamaan ka pa? Tay. Ano? Tay, tama na po. Tay, tama na. Hinabol niyo pa ako ng ita kasi lasing siya noon eh. Masakit kasi ayoko sana maalala. Kailangan sakit. Hindi rin nagtagal, si Teresa naman ang hindi na nakapagtiis pa. Kaya sunod na rin siyang lumuwas sa Maynila para magtrabaho rin bilang kasambahay at para makawala sa poder ng kanilang ama. Yung nagpa-Manila ako, 12 anyos, nang namasukan ako. Mula noon, hindi na nagkita ang magkapatid. Dahil wala kami pinag-aralan, wala kami, hindi kami sulat. Wala, kala namin wala na, patay na siya. Ang dalawa, nagpatuloy sa kanilang buhay. Pero wala silang kamalay-malay sa tadhanang naghihintay para sa kanila. Yung hindi ko pala alam na magkadikit lang kami pala ng bahay. Nagbawalis ako, nakita ako. Bago ka lang dito. Parang ngayon lang kita nakita dito. Hindi. Mag-iisang taon na rin ako dito. Taga saan ka? Capiz. Uy, kababayan pala kita. Taga Capiz lang din ako. Talaga? Yung una na nagkasulubungan kami, parang wala. Nagtinginan lang. Hasta nagtanong-tanong kaya taga saan yung katulong nyo? Pero ang tanong, makilala na kaya ng magkapatid ang isa't isa? Nakakatuwa naman. Anong apelido mo? De la Cruz. Manang, mag-iingat ka, Manang. Nagkalayo man noong sila'y mga musmus pa. Ang magkapatid na Teresa at Teresita, hindi pa rin nawala ang pagmamahal sa isa't isa. At ang kanilang dalangin, balang araw, magkita at magkasama muli. Kababayan pala kita, taga Capiz lang din ako. Talaga? Anong apelido mo? De la Cruz. Uy, De la Cruz din ako. Talaga? Oo. Galing! Anong pangalan ng tatay mo? Artemio. Artemio de la Cruz yung tatay ko. Nanay mo, Miding de la Cruz. Miding de la Cruz hindi ako eh. Artemio? Oh, Artemio de la Cruz. Tila raw binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. At unti-unting napagtanto kung sino ang kaharap ng isa't isa. Manang, sino ka? Sabi ko, hindi mo na ako natandaan. Palayo ko talaga sa probinsya talaga po, si Ambong. Ikaw ba yun si Ambong? Ako nga, ako yung kaate mo. Ayun na po. Teresa. Manang. Ang pinakamimiti nilang pagkikita, nangyari nang hindi nila inaasahan. Yakan. Ilang taon nga hindi kami nagkita. Tapos nung nakita po nung amo namin, sabi nung amo namin, magkapatid kayo? Ang tagal-tagal nyo rito sa akin, ngayon lang kayo nagkita. Nagtagpo man ang magkapatid, muling nagkawalay makalipas ang 6 na buwan. Nang si Teresa, nagdesisyong bumalik sa kanilang probinsya sa Capiz. Ilang buwan ako, 6 na buwan yata. Umuwi ako, siya natira. Habang si Teresita naman, ipinagpatuloy ang buhay sa Maynila. Hanggang nagkaroon na rin kami ng puro pamilya. Nung lumas naman uli ako ng Maynila, nakapag-asawa na po ako dito. Lumipas ang halos 3 dekada. Ang magkapatid, hindi na muling nagkita pa. Hanggang isang araw na nga, isang sorpresa ang gumulantang kina Teresa at Teresita. Nagkaroon kami ng chance nung nabanggit nung pinsan ko na ikakasal na ako punta kayo. Sabi ko, uy maganda pag anuhin natin sila. Surprise lang, sabi ko. Kasi minsan lang yun.
Mas maganda kong surprise. At ang ikalawang reunion ng magkapatid, nangyari na. Pagbukas ng pinto, bumaba ng sasakyan yung kapatid ko. Sumigaw na yung kapatid ko si Teresita, "Manang!" Doon kami nakita sa 30 years. Hindi ko nga po alam yun nga na ano po yun. Nagulat lang ako po may tumawag sa akin. Hindi ko po alam talaga. Ang ilang sandaling pagsasama, bitin na bitin daw para sa magkapatid na sabik sa kalinga ng isa't isa. Gusto ko man talaga siya makita. Sabi ko lang, kasi ano lang, dalawa lang kami taga magkapatid, ang babae. Mga kapatid naming lalaki, wala na. May mga kanya-kanya rin pamilya. Pagtanda namin, sana mag-ano na kami, magsama na. Matapos nilang muling magkahiwalay, may pag-asa pa kayang magkita muli ang magkapatid na Teresa at Teresita? Ang hindi nila alam, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Kakuntsaba ang kanilang mga anak, inibitan ng good news ang magkapatid para sa inaakala nilang interview. Inilipad namin si Nanay Teresa mula Capiz papuntang Maynila. Habang si Nanay Teresita naman, aming sinundo mula sa pinapasukang trabaho sa Rizal. Sa isang restaurant namin, isinet ang reunion dinner ng magkapatid. Hello po! Kamusta po? Kamusta po? Welcome po dito sa aming program. Kamusta kayo? Buti na lang. Ano? Kain kayo, gusto niyo kumain? At sa gitna ng aming shoot, nakikilala niyo po. bumuhos ang emosyon sa pagitan ng magkapatid na matagal nang nagkawalay. Para ang tagal niyong nagkahiwalay, tapos nagkita, tapos nagkahiwalay ulit, tapos ngayon, eto na naman tayo. Akala ko nasa ruwas ka pa. Ito kayo, Nay. Gano'n nyo na-miss yung isa't isa. Nami-miss namin si isa't isa, kaya lang din wala kaming magawa kasi una-una wala naman kaming magawa kasi namamasukan kami ng katulong. Sabi nung amo namin, magkapatid kayo. Opo. Ang tagal-tagal nyo dito, ngayon ka nagkilala magkapatid kayo. Ha? So hindi nyo talaga namukhaan yung isa't isa? Doon nyo nang nalaman? Grabe naman yun. Hindi nga namin alam kasi siyempre bata pa kami nagkahiwalay-hiwalay. Tanong ko, anong mensahe nyo ho sa kapatid niyo? Nagkaanak na kami, lumaki na, nag-aasawa na dito. Sa 38 years, hindi nagkasal yung anak ko. Hindi kami nagkita. Sana tumagal pa yung buhay namin para magkita pa rin kami dalawa. Sana kung ano yung buhay namin noon, ibaon na lang namin sa libo. Total, may mga apo na kami. Paano nagbago yung pagiging magulang nyo ngayon? Kasi nakikita ko may anak kayo, may mga apo kayo. Ang sabi ko, yung naranasan ko sa magulang ko, hindi ko ipalanghap sa mga anak ko. Kayo, anong pakiramdam nyo ngayong nagkita yung mga mami nyo? Masaya. Ayaw niya para sa amin magkakahiwalay-walay kami. Kaya kahit anong hirap ng buhay lang, magkasama. Pinag-aaral kami dahil sa labada. Patatagin nila lalo kasi ang tagal nilang hindi nagkita. Kaya importante po yung araw-araw na pangangamusta. Kasi sa sobrang tagal po nun, kung tutusin, kulang pa yung mga video calls na naganap sa kanila. Ito po, tita, para sa'yo. Regalo ni Mama. Ito, at may dala pang regalo para sa magkapatid, ang kanilang mga anak. Thank you. Kain na ho kayo, halika, kain na kayo. Para pwede kayo magkwentuhan. Sadyamang mapagbiro ang tadhana. Ang puso ng magkapatid, sadyang panghabang buhay ng magkatugtog. Gaya ng kwento ni Teresa at Teresita na muling pinagbuklod ng dugo, alaala at pagmamahal.
ilang dekada man ang lumipas. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ready na ba ang mga kamera nyo? Abangan ang mga mabubuting gawa sa paligid. Kapag may mga kailangan, tulungan. Kapag may nasaksihang kabutihan, kuhanan. I-video ang masasaksihan nyong good deeds at isend sa aming Facebook page o itag ang aming account. At baka kayo na ang aming mapasalamatan at ma-feature sa good news. Siyempre gusto rin namin kilalanin ang mga gumagawa ng kabutihan sa araw-araw. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Marami pong salamat sa pagtutok sa amin sa nakalipas na 14 na taon. Marami pa po tayong Sabadong pagsasamahan, kaya good vibes lang. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.